Good morning po sa bawat isa. Good morning po. Pwede niyo pong kamayan yung inyong katabi para i-check kung buo pa yung daliri, kung kompleto pa. Pakikamayan niyo po yung inyong katabi. Grabe, pakikamayan niyo po yung inyong katabi. Ay, grabe talaga. Ayaw sumunod ah. Pakikamayan niyo po yung inyong katabi. Ayan, habang binabati ko po ang ating kasama ngayon, si Dr. Bernardino. Welcome po to Gios. Ayan po, kasama po ni Sister Dali. Okay. And welcome to everyone, no? This is a new year. I hope nakikita nyo po, meron tayo dyan. We'll be talking about that later on. But before I start, I would like to call on the new set of officers starting sa juniors. We would like to recognize yung new sets of officers natin. So sa juniors, si Christian, tama ba? Christian, punta na po dito. Christian as the chairman, Sam as the vice, hindi ko kabisado. Ayan pala. Okay. Si Shalom, nandito ba siya? Shalom. Si Harmony and si Jo. Dito po tayo sa harap. Sige po. So that you would be known para malaman ng congregation that grabe, parang hiyang-hiya kayo, para kayong hindi leader. Talagang may kulang sa church. Asan po yung chairman ninyo? Next po natin ay yung sa young adult. Tayo na po yung young adult. Si Faith, yung pong nagpaawit kanina. And si Sister Risa, ating pong Ashery. Si Gren, wala pa siya. Si EJ, wala. Si Bell. Ann, dito. Okay. Sige po, konting bilis. Kilos leader. Parang hindi leader yung mga tinatawag ko. Okay. Next po natin, adult. Kuya Jose, yung pong ating nag-gitara kanina. Dito po. Si Ty Erning, ayan, ang ating pong head ng maintenance. Okay. Next po natin si Sister Needs. Ayan po. Ang ating yayamanin. Kaya, secretary pala. Okay po. Si Ate Jen, Sister Jen, ating pong head ng ushering. And si Kuya Nelson. Ayan po, one of the board members. Now, I would like you to see, ito po ang magtabi-tabi po yung by department. Grabe, ayusin natin mga kapatid. Doon po yung juniors. Ayan, doon juniors. Sunod-sunod. Yan. Okay, lagay natin sa kaayusan ang mga bagay-bagay. Next po, tayo lahat ng workers or ministers. Ministers. Tayo, parang hindi kayo sure, minister ba ako or worker ba ako ng church? Dito po tayo. Lahat po ng nagmi-minister, nagwo-work, meron po ditong ginagampanan sa church. Dito po tayo. Parang hindi kayo sure. Si Kuya Bernard, dyan ka lang Kuya Bernard. Okay, basta tayo ka lang dyan. Okay. Ate Beth, sa kids. Okay. Si Ate Este, kayo po ay head ng intercessory. Napaka-mahihiyain ng mga tiga-Gios, parang hindi leader, parang hindi. This time, we need to have the power of Christ in us. 2026, baguhin natin, no? Yung ating spirito. We are supposed to have the power of Christ in us. You are leaders, you are workers of the King of Kings. Huwag mahiyain. Pag tinawag tayo, punta agad. Okay po? Now, I would like you to realize, ilan na lang po kayong natira dyan? This is Gios. Now, moving forward, 2026. Yes, maraming nagwo-work, maraming workers and ministers. Pero pag tiningnan nyo po at umikot kayo, tayo-tayo lang din. Oo nga. Diba? Oo nga kayo. Tayo-tayo lang din. Something is wrong. But before that, pwede ba natin palakpakan yung ating mga kapatiran? No? Hindi po biro na sila po ay maagang pumupunta dito, si Ate Jen, at saka yan, naghanda po ng ating pong first communion kanina, nag-practice yung ating mga
music team before tayo mag-worship, no? Naggayak si Ate Beth ng mga ginupit. Nakakuha po ba kayo ng inyong Bible verse for today? Okay, later po, part po yan ng ating magiging topic, no? Pwede po bang muli palakpakan natin yung mga minister ng Diyos? Grabe, parang palakpak yan ng... Palakpakan nyo po kasi nagpapagod po yung mga yan. Nagubos po ng oras, ng panahon, ng skill. Alam nyo po ba, yung skill ng mga meron sila, pwede po nilang gamitin sa labas at pwede silang bayaran. Pero dito po nila pinapagamit sa loob ng church. No? Pag pumalakpak tayo nung New Year, baka sumisigaw pa kayo kanina. Nung sumigaw. Wala man lang. Church, if you want power, you need to embrace power. Hindi pwedeng gusto natin ang power pero dudungo-dungo tayo or ang tamlay-tamlay natin. Okay? Tingnan ko nga, may mga nakayukubang leader dito. Yan. Ganyan ang leaders ng church. Ganyan ang mga naglilingkod sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. May I invite everyone? Can you please stand up? And let's lay our hands and pray for these ministers. Alam niyo mga kapatid, hindi po sila naglilingkod sa tao. Kasi kung sa tao lang po, hindi po yan pupuntang na maaga dito. Hindi na po magpapatuloy si Kuya Bill na golden years na yan dito sa church. No? Hindi po magpapatuloy ang mga tao kung sila po ay naglilingkod lang sa tao. No? Kasi ang hirap po maglingkod sa tao. Ang tao walang, alam mo yan, walang kasapatan. Kulang lagi. Pero lahat po yan naglilingkod sa Diyos. Kasunod po tayo na pinaglilingkuran nila. So, I humbly ask that we lay our hands upon them and we'll pray. Father, we thank you. We thank you that you called people. We thank you that you allowed them to be in this church. Dalangin ko, Panginoon, maging malinaw yung pagkakatawag nila. Dahil malinaw ang boses nung tumatawag sa kanila. And Lord, I pray that there would be firm stand. Yung matatag na tayo ng mga leader nito. Natatayo sila ng buong husay at buong kagalakan nilang gagampanan kung ano man yung pinagagampan mo sa kanila. Pagpalain mo po ang buhay nila. Pagpalain mo lahat ng gawa ng kamay nila. Pagpalain mo lahat ng lalakaran at pupuntahan ng paan nila. Pagpalain mo yung kanilang kalusugan. Pagpalain mo yung kanilang pamilya. Lord, pagpalain mo sila dahil yung pagpapala na yon dadaloy hanggang sa naglilingkod sila sa church na ito at maging sa labas ng church. God, I just declare, nakikita mo lahat ng gawa ng kamay nila. Pero higit sa lahat, nakikita mo yung intensyon ng puso nila. So I pray, God, reward each one of them. Lord, lahat ng mga naging sakripisyo nila at patuloy na magiging sakripisyo, pagpalain mo po. Multiply it for themselves, multiply it for their families, multiply it for the church here in Jesus. Thank you, God, sa buhay nila. Pero higit sa lahat, thank you na Diyos ka sa buhay nila. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Pwede na po kayong maupo. Again, thank you po for letting yourselves be used in the kingdom of God. Hindi po kasi lahat nagpapagamit, no? Mamaya ay babalikan po natin. Makikita ninyo, nung pinatayo ko sila, ang dami ng bakante, no? Kasi yan po yung ating susubukang lakaran ngayong year na ito. So makikita nyo po, meron tayo dyang vision, meron po tayong theme. Yan po yung ating pag-uusapan for the entire January. Kinuha ko po ang buong January to be talking every Sunday. So kung, naku, hindi na ako atin. Si Brother Arn lang pala. Okay lang po yon. Kaya po pinauunahan ko na po kayo. Buong January, ito pong boses na to ang maririnig ninyo. Ako po ang makikita ninyo dito. So it's your choice. But I would like you to realize you're coming here not because of whoever is standing here. You're coming here because of God. Okay? Amen po ba?
Sige, magsimula po tayo. Let's pray. Father, we thank you. We thank you that you gathered us in this place. And we pray as we gathered, we ask for your presence. Kasi yun lang yung kailangan namin, yung presensya mo. Yung presensya mong may hatid na kapangyarihan, kagalingan, kapayapaan, kasagutan sa anumang problema namin. Lord, we ask for your very thick presence to be upon this place. That we will hear your very voice. That we will feel and sense that you are talking and guiding and counseling us. Thank you, God. Thank you that we can move forward. Pero Lord, dalangin ko, katulad ng panalangin ni Moses at statement ni Moses, God, if you will not be with us, we will never take any step. Even just one step we will not take if we will not be walking with you. At yun din po yung dalangin ko sa amin, Lord. We will not take any further and farther step if you will not be with us. Right now, God, we ask for the leading and the guiding of the Holy Spirit. Teach us, Holy Spirit. Let this be not another program. Let this be not another event, another Sunday. But God, make a difference. And the difference is your presence. The difference is your presence. Maraming may Sunday service ngayon, Lord God. Maraming may pumupunta sa iba't ibang sambahan o simbahan. But God, the difference is your presence. So God, I pray, let your presence be in our midst. Talk to us. Lead us. Show to us your very will, your very way, your very purpose for this church. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Ngayon lang po ako magkakodigo, but let me first start with, nandyan din naman po. We have the vision and the mission of the church. Kung makikita nyo po dito. Let's start with it. Okay? Why? Wala pong organisasyon na nagsisimula ng walang vision. Ang ibig pong sabihin ng vision ay tanaw. Okay? Vision. Kung ano yung tanaw mo. Kung saan ka tutungo. Ano yung layunin mo. In another sense, vision is our identity. Pagkakakilanlan natin. Ano ba ang gusto nating identity o paano ba natin gustong makilala ang Diyos? Yun yung tanong when it comes to vision. Hindi po pwedeng ang isang organisasyon, church is an organization, school, o ano-ano pang organisasyon. Wala po kayong makikitang organisasyon na walang vision. Check nyo po, punta kayong BIR, Pag-ibig, SSS, lahat, no? Lahat po ng pupuntahan ninyong establishmento, mayroon pong vision. Bakit? Importante po yung tanaw mo. Kasi kung wala ka lang din palang pupuntahan, ba't ako susunod sa'yo? Bakit ako lalakad kasama mo? Wala naman palang vision. No? And for so long, by the way, let me give you a brief background. Hindi po yan Chinat GPT, hindi po yan hinulaan lang. Yan po ay pinagmitingan, pinag-usapan ng board for 2 meetings. Okay po, December 14, kung di po ako nagkakamali, and December 24. Bago po magpasko, nagmi-meeting po kami dito. No? Kaya hindi po yan basta lang po sinulat at kung sino lang nakaisip. Yan po ay pinanalangin, inupuan, idinulog sa Diyos. No? Kahit tanungin nyo na po yung naging ka-meeting. Kaya po yan yung naging resulta. No? Ang sabi po ng vision, mamaya po paparecite ko, kailangan po natin kabisaduhin yan by mind and eventually, kailangan po natin yung kabisaduhin by heart. Ako muna po magbabasa, later pababasa ko po sa inyo.
Vision. We are lovers of God and His people, growing, glowing, and going together under His shelter. Okay? Hindi mahirap kabisaduhin. No? Ilang line lang. We are lovers of God and His people, growing, glowing, magkakasunod po dapat. Growing, glowing, going under His shelter. Okay? For so many years po, meron tayong vision. Pero nung nag-meeting po kami, tinanong ko, ano yung vision ng church? Kahit po kami, hindi po namin ma-recite kung ano po per word. Dapat po kasi nare-recite per word ang vision. Kung ikaw po ay isang miyembro ng isang samahan, dapat alam mo per word yung vision nung sinasamahan mo. Okay? Sad to say, kami po nagtanungan, ano ba ang vision ng church? Aamin kami po hindi nakasagot. No, word per word. Why? Reason is, hindi po siya pinag-uusapan. Reason is, hindi po siya ibinababa. Dapat po ang vision binababa. Dapat sinasabi sa lahat. Kasi hindi po makakalakad ang lahat. Hindi po tayo sabay-sabay makakalakad kung hindi nyo alam kung saan tayo pupunta. Pag every day or every Sunday, magtatanungan na tayo, saan ba tayo pupunta? Mahirap po yun. No? Kaya po this year, I hope that this would be very clear sa ating lahat. This is the vision of Gios. Okay? This is the vision. Hindi po natin yan itatakel ngayon, pero unti-unti po natin yan ulitin hanggang sa makabisado po natin in the mind, until makabisado natin siya by the heart, hanggang sa makita yan sa buhay natin. Sa buhay natin dito sa church. Okay po? Sige, sabay-sabay po nating i-recite. Vision. Ready? Go! Amen. So, assignment nyo po, starting today, kabisaduhin nyo po yan. Ipopost po namin sa bawat GC ninyo. Kung di pa rin po kayo kasama sa anumang GC, sumama po or isama nyo po yung sarili ninyo, i-add nyo po. No? That is our identity. Ibig sabihin yan yung pagkakakilanlan natin. Gusto natin makilala na tayong lahat na tiga-Gios ay una nagmamahal sa Diyos. Kaya natin mamamahal yung mga katabi natin ngayon. Okay? Kaya natin maiibig kahit sino pa. No? Na tayo ay magsasama-sama sa pag-ibig ng Diyos dito, under His shelter, dito sa lugar na to. Sama-sama tayong lalago. Okay? Kikinis, mag-glow, at sama-sama tayong mag-go. Hindi tayo pwedeng tayo-tayo lang dito. Okay? Kaya kanina yung pinatayo ko, tapos naiwan na lang yung kaunti, hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng tayo-tayo lang magkikita. Hindi din pwedeng kayo lang po yung laging nakaupo. Dapat lahat tayo sama-samang mag-grow, mag-glow, at mag-go. Kasi yun po yung panawagan ng Diyos sa atin lahat dito sa church. Because that's our identity. Dapat nakikilala tayo. At taga-Gios yan. Taga-Gios yan kasi nag-grow, nagmamature. Okay? Taga-Gios yan kasi tingnan mo, hindi gumagamit ng pampaganda pero nag-glow. Diba? Taga-Gios yan kasi kung saan niya napupunta. At nagbabahagi talaga ng salita ng Diyos. Eskinita, social media. So let this place, hayaan po natin itong shelter na tinatawag natin will be really a shelter. Na saan po, kung saan lahat tayo ay lalago. Okay po, that's our identity. Our destiny, vision is the identity, mission is the destiny. Yun yung tunguhin natin, pupuntahan natin. Hindi po pwedeng yung vision walang action.
Kailangan po yung vision may action. At hindi rin pwedeng may organisasyon walang vision. Tatandaan nyo po yun. Kasi pag wala pong vision ang isang organisasyon, ang lagi lang po niyan gusto, wish lang, wish. Ang wish ko sana may maganda kaming drum set. Ang wish ko sana maganda yung sound. Puro wishful thinking or ambition. Pag walang vision, ambition lang po mangyari sa atin. Pero pag may vision tayo, makakalakad tayo. Pag uubusan natin ng pera yung drum set na yan, kasi yan yung part ng vision natin. Paglalaanan natin yan ng ilang porsyento. Naget nyo po? Pag walang vision, sana maganda drums. Puro sana. Puro wish. Hindi nga pwedeng puro wish. Hindi tayo pwedeng sumulat sa wish ko lang. Tapos igagrant. Hindi po ganon. So, we need to be very mindful of our vision. But again, vision without action would be nothing. Kaya po kailangan may mission. The mission is we exist to love God and His people, nurturing a community that grows in faith, glows in Christ's love, and goes together to serve. Okay? To serve. Hindi po to be served. To serve under His shelter. So sabi po, tayo ay nag-i-exist. Loving God and building a community. Pansinin niyo po, yung church natin, halos pami-pamilya. Napansin niyo po? Kasi, yun po yung pagkakatawag natin dito sa GIOS. This is a shelter. Sa shelter, anong meron? Pamilya. Diba? Family. Kaya hindi po pwedeng yung sasabihin natin, we don't need to compare yung mega church. But sila, ang dami-dami, ganun. Iba po ang calling ng GIOS. Ang calling ng GIOS is to be a shelter. And shelter would mean family. Kaya masaya ako, kasama na ni Ate Arisa ang pamilya niya. Ate Annalisa, kasama na pamilya niya. Diba? And pamilya na nandito. And that's community. Community, the smallest unit of community, ang pinakamaliit daw na unit ng komunidad ay pamilya. No? Kaya pansinin niyo po, wag na kayong lumabas sa ibang church. Ito po church natin. Ang calling ng church natin, maging shelter. Family. Yan po, pamilya. Kaya wag na po kayo magtaka na ito po yung ating dynamics. Ito po yung grupo natin. We are building a community. But again, hindi po pwedeng pamilyang Cruz, pamilyang Yang, hindi pwedeng ganun lang. Kailangan po nating lumabas kasi marami pa pong pamilya dyan sa labas ng GIOS na nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos, nangangailangan ng pagkalinga ng Diyos. Okay po? Malinaw po tayo? Hindi po ba kayo excited? May malinaw tayong direksyon ngayon? Di ba? Ako excited ako, malinaw yung direksyon. Hindi tayo lalakad ng panibagong taon na nangangapa na naman tayo. Malinaw, nakasulat dyan, tuwing pupunta tayo ng church, tingnan nyo po yan. No? Mas masarap pong maglingkod ng mayroong linaw, ng may purpose. Okay? Now, going to the next part. Ito pong nakikita nyo naman dito, ay yan na po ang ating magiging tema, theme for 2026 at saka po sa anniversary. Anniversary po natin sa February. Okay? Ang tema po natin is 5G Ministry. Malinaw naman po, nandyan. Yan po yung magiging topic natin for January, the whole January. Okay? Kumbaga, yun po, ito pong, yung magiging preaching, lahat po patungkol dyan. Yan po yung topic or tema, galing po from Luke 4:18-19
parallel to the Old Testament, Isaiah 61 verse 1. Okay, mamaya yan po yung magiging topic natin. Our ministry is for us to be founded in the gospel. Hindi pwedeng yung ministry natin hindi founded in the gospel. Hindi pwede yun. Okay, mamaya lilinawin ko. And our ministry is for us to grow, to glow, to go, at ang ending po niyan is for us to give glory to God. Yan po ang ministry dapat ng church, ng GIOS, particularly ng GIOS. Aliwanag po. May cycle dyan ano nga Kuya Rafael. Yan, next. Cycle po kasi siya. Okay? I will explain further. Papasok na po ako sa first topic natin, which is gospel. There's a cycle of ministry. Hindi pwedeng magmi-ministry ng hindi mag-start in the right way. The ministry should start with the gospel. Hindi pwedeng magmi-ministry, mag-start sa growing. Palaki muna tayo, magparami tayong numbers. Hindi pwede. Bakit? Kasi kung yung numbers na yon hindi naman babad at aral sa salita ng Diyos, wala din pupuntahin yon. Hindi din yun magpapatuloy. Okay? Kaya po ang ministry should start with the gospel. Hanggang through the gospel, we are growing, nagmamature tayo. Through the gospel, dahil nagmamature na tayo, hindi na tayo maiinisin, nababawasan na yung wrinkles natin. Hindi na tayo matatampuhin, nababawasan pa dito. Hindi na tayo magagalitin, nababawasan. Hanggang sa mag-glow tayo. Okay? Hanggang sa maging fruitful tayo. And to that point, pwede na tayong mag-go. Kasi you can never go if you are not glowing. Bakit? Ano bibigay mo? Diba? Ano ibibigay mo kung ikaw mismo walang glow, walang radiant, walang vibes? Ano bibigay mo? Okay? At pagkatapos mong mag-go, na ibigay yon, balik ang papuri sa Diyos. Hindi sa'yo. Hindi ka mag-glow para sa'yo. Balik ang papuri sa Diyos. And then balik ulit sa gospel. Bakit? We need to renew our mind. Keep on renewing our mind. Oh, mali pala to. Keep on renewing our mind through the gospel. Bakit mga kapatid, hindi po tayo nagmi-minister ng sarili nating isip? Ang ministry natin through the gospel. Ganun po ka-importante ang salita ng Diyos. Pag hindi po salita ng Diyos yung ating magiging ministry, salita lang po yan ng tao. Pag salita lang po yan ng tao, wala po yung kapangyarihan. Wala po yung dating. Kahit anong sabihin ko sa anak kong salita ko lang yun eh. Titigil minsan. Stop! Titigil saglit. Pero hindi magpapatuloy. Pero pag yan ay babad sa salita ng Diyos, pag yan ay aral sa salita ng Diyos, mayroong lalim. Oo, magkakasala, magkakamali, pero makakabalik kasi may lalim. Okay po. So yan po yung unang magiging topic natin ngayon. Bibigay ko na po sa inyo yung topic. Today is gospel. Next Sunday is growing, glowing. The third Sunday is going. And the last Sunday is glorifying. Okay? So alam nyo na po yung lesson. Alam nyo na po yung magiging topic natin. I hope magiging ready po kayo. Ready na po kayo? Gospel. Ano ang gospel? Ano nga ba ang totoong gospel? Okay? Pero bago po yan, kailangan nating puntahan yung text natin. Kasi simula kanina hanggang dito, wala po akong binigay na text. Mamamali po ako pag walang text yung ating pong pag-aaral ngayon. Ang text po natin ay ito, yung Luke 4:18 to 19. Hindi ko po nilagay dyan para makapakinig po tayong lahat. In Luke 4:18 to 19, sabi dyan, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Si Jesus po yung nagsasalita.
Okay, si Jesus po nagsasalita. He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Pag binasa niyo po, nasa Isaiah 61 verse 1 din po iyan. Background po tayo muna ng Luke chapter 4. Sana po may baon kayong Bible. Sa Luke chapter 4, dyan niyo po mababasa that Jesus was tempted by the devil. Basahin niyo po. Sige po, buklatin niyo po yung Bible niyo kasi hindi tayo pwedeng, hindi ko po nilagay dyan sa slide. Kasi kailangan natin pare-parehong mag-aral. Okay? This is gospel. Kasi pag hindi po galing sa gospel, sa mismong salita ng Diyos, magiging tawag po dyan, gossip. Pag hindi gospel, gossip. Halimbawa, ay ano ba yung preaching nung Sunday? Ito yung sabi nga ni ganito eh. Hindi mismong rekta, no? Tawag dyan gossip. Anything that is not from the main source, primary source, gossip po tawag doon. Kailangan primary. Okay? Gossip means chismis. Okay? So Luke chapter 4, kung nandun na po kayo, mababasa nyo po, that is the time that Jesus was tempted. Jesus fasted, or Jesus had a fasting for 40 days. And then, basahin niyo po yung verse 1, no? Jesus who is full of the Holy Spirit, hindi ko po alam kung tama po yung nasa Bible ninyo, or pareho po tayo ng Bible, no? Jesus who is full of the Holy Spirit had a fast for 40 days, and then, the Spirit led Jesus, and then Jesus was tempted. Tatlo po yung temptation kay Jesus. Making stone to bread, magpatihulog, so that the angels will rescue you. And the third is the temptation of fame. Nakikita mo ba lahat ng yan? Ibibigay ko yan sa yung lahat, basta sambahin mo lang ako. Actually, there's a real word. Ang totoong word dyan na ginamit is, I will give you all authority. Diyan po sa verse ninyo in English. Okay? I'll give you authority. Actually, there's no power. Authority lang, no? Because Satan doesn't have power. Meron siyang authority here on earth, but doesn't have power over us, no? So, moving forward to the verses. Napagtagumpayan po ni Jesus yung temptation. Tama, di ba? And sabi, the devil left him until the appointed time. Ibig sabihin, meron pa rin mga susunod na temptation kay Jesus. And then, dyan po binanggit na after po niyan, Jesus went to, saan po siya nagpunta? Sa temple, synagogue. Okay, nagpunta po siya, that is Sabbath day, at yung kustumbre niya, yung lagi po niyang ginagawa, alam po lagi niyang ginagawa, pupunta po sa mga synagogue at magbabasa. Okay po? Ganun po kasi yung gawain. Pag pumunta kayo ng templo, there's the reading of the scripture. Okay? There's the reading of the Torah. There's the reading of the Old Testament. Okay? Kaya po nung nandun na si Jesus sa templo, inabutan po siya ng scroll, at ang inabot po sa kanyang scroll ay yung scroll ni Isaiah. At yun nga po yung binasa niya. In verse 18 and 19. Nung binuksan po niya yung scroll, ang binasa niya ay ito. The Spirit of the Lord is upon me. And then, in verse 20, sabi niya, or 20-21, sa mga susunod na verse, sabi niya, at itong nakasulat na to ay naganap ngayon. Tama po ba yung binabasa nyo? At itong mga nakasulat o binasa ko sa Isaiah, sabi ni Jesus, ay naganap ngayon. Bakit? Sinasabi ni Jesus, ako yan eh. Ako yung may spirit upon me. The Lord of the Spirit is upon me.
Remember, nung nagbaptize, the Spirit of God is upon Jesus. And that Spirit had anointed me, and that anointing is for me to set the captives free, for me to heal the brokenhearted, for me to give sight to the blind, okay? And sight to the blinds, and freedom to the oppressed. Yan po yung background nung atin pong theme. Kailangan at importante pong malaman ninyo bakit yan yung theme natin. Again, we are under the ministry of the gospel. Hindi tayo pwedeng mag-ministry ng sarili lang natin. Or hindi tayo pwedeng mag-ministry gamit ang libro ng John Maxwell. Or kung sino mang libro. Okay, yes, we can use reference books. Pero the main and supreme authority ng ministry natin dapat ay Bible. Salita ng Diyos. Okay? Kasi po, pag wala pong salita ng Diyos, lahat ng ministry natin will be nothing. I'm telling it to you. Lahat po na magiging ministry natin, nothing. Walang power, walang dating, walang talab. Walang talab. Bakit? Pwede tayong magkaroon ng program ngayon, katulad ngayon, program. Pero if there's no spirit in it, walang spirit ng worship in us, there's no spirit of learning in us, wala pong magiging talab. Kaya po dapat, kahit nga sa awitan, it should be biblical, tama? It should be Bible-based. Hindi pwedeng yung ating awitan ay maisip lang natin out of emotion or kung ano man. No. Yung ating awitan should be based on who God is according to the Bible. According to the Bible. Kaya po ang una doon sa 5G na yan is gospel. Question, how mature are we in GIOS? Gaano ba ka-mature tayo? No need to answer, pero tanong sa ating lahat. Gaano na ba ka-mature si GIOS when it comes to Bible reading, Bible doctrine? Gaano na nga ba tayo ka-mature? Sa pagbabasa, pagsa-search, pagpapalalim sa salita ng Diyos. Si GIOS ba, pag lumabas dito, nagbabasa pa rin ng Bible after Sunday? Something to ask. No? Si GIOS ba ay napapakain ng salita ng Diyos kahit tapos na yung Sunday? Kumakain pa rin ba siya? We need to ask ourselves. Kasi pag hindi po tayo mag-grow, mag-glow, at di tayo makaka-go. Ano ibibigay mo kung walang gospel? Now, if the answer is yes, may Bible reading kami or kung ano man, the next question is, how consistent are we doing it outside church? Okay? And the third question is, are we doing it the right way? Ano yung right way? Kasi pwede ka magbasa niyan, pero ang interpretation natin, mali. Kaya kailangan pa rin nating mag-aral ng may kahusayan. Hindi pwedeng babasahin mo lang ng hindi talaga according to what is written. That's gospel. Ganun po ka-importante. Yan po magiging topic natin for the next few minutes kasi we cannot go any further. Hindi po tayo pwedeng magpatuloy. Tapos, yung pong ating pinag-uusapan patungkol sa gospel, sa salita ng Diyos, ay hindi tayo uhaw, hindi tayo gutom. Malnourished tayo. Every Sunday lang tayo kumakain. Hindi po pwede. Wala pong magiging paglago. Maniwala po kayo. Walang magiging paglago. Walang magiging pagbabago. If we will not
go deeper sa salita ng Diyos. Wala pong nagbabago ng buhay kundi salita lang ng Diyos. Okay po. Now, going back, 5G. Yan na po ang pinakamataas na signal ngayon. Tama? 5G. Tama po ba? And according to what I've heard and research, yan na po yung sukdulan. Wala na pong susunod na signal. Yan na po yung pinakamataas na radiation. Alam niyo po ba radiation yan? Yung every time na magkakaroon tayo ng signal, galing po from the top sa taas, sa kalawakan, out of the earth. Yun po yung signal na yan. Question sa ating lahat, gaano kalakas yung 5G natin? Gaano kalakas yung signal natin? Puno ba yung power? Alam niyo po yung, di ba, yan yung bar? 1, 2, 3, yung bar. Gaano kaya kapuno yung signal natin? Hindi ko po alam kung nai-imagine nyo. Okay? But 5G means we are full of strength, power, signal to glorify God. So kung yan ay nasa level 1 lang, maiksi, huwag po kayo mag-alala. Lahat naman po'y dumadating doon. Kaya po kailangan natin magsama-sama, pare-pareho. You cannot do ministry on your own. That's one reality. You cannot do ministry on your own. Kaya nga po si Jesus, nung pong siya, balik na po tayo sa text, nung siya po ay nagsimula ng ministry, no, definitely ang kasama po niya is the Spirit. Okay? Pero, ginawa po ba niya yung ministry on His own? Ginawa po ba niya yung ministry niya on His own? Hindi. Kinailangan niya si Peter, si Matthew, kinailangan niya yung mga disipulo. The same thing with us. Hindi po natin kakayanin ang ministry on our own. Kahit gaano ka pa kagaling, kahit gaano ka pa kalakas, kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa katalentado, kahit ikaw pa ang lahat ng kung anumang meron, hindi mo yan kakayaning mag-isa. Maybe kaya mo for a while, 1 linggo, 2 linggo, pero hanggang sa ma-burn out ka, ma-exhaust ka, hanggang sa tumigil ka na rin, sayang ang ministry. Okay? So going back to the very first topic, gospel. Kung may huhugutan man po tayo ng lakas para tayo ay makapag-minister, yan po ay ang lakas na nanggagaling sa salita ng Diyos. Kasi kahit anong gawin kong encouragement sa'yo, ay, ang galing mo naman, ang aga mo naman. Diba? Kahit anong gawin kong words of affirmation sa'yo, pansamantala lang yun eh. Pero kung ang salita ay nanggagaling sa Diyos mo, kahit ano pang sabihin ng iba, magpapatuloy ka. May lakas ka. Kasi galing sa salita niya. Galing sa salita niya. My first slide pa lang, no? 9:52 na. First slide, Kuya Rafael. First slide. Pabalik. Sige pa. Ayan. Sige pa. Isa pa. Yan. Thank you, Kuya Rafael. The living words of God by flesh through Jesus Christ with the guidance of the Holy Spirit. Kung gusto po nating lumakas, no, in the Spirit, anong pagkain ng Spirit? Words of God. Salita ng Diyos. No? And if we will not feed our spirit, manghihina't manghihina po yan. Pag hindi po natin pinakain, pinainom, ninorish yung spirit natin, hindi po yan makakagawa ng ministry. Okay? And kapag we are just doing things out of our own strength, mapapagod po tayo. Hindi ko po sinabing pag nag-ministry tayo, hindi tayo mapapagod. Mapapagod po tayo. Pero kapag ang lakas mo nanggagaling sa Diyos, kahit napagod ka,
makakabalik ka. You will have a renewed strength, like an eagle. Kasi salita ng Diyos. Nangusap ang Diyos sa'yo. Uulitin ko po, kapag salita ko lang, walang power eh. Pero pag salita ng Diyos, mamaya babalikan po natin yung pinaka-text. Baka kasi akalain nyo, lumilihis na tayo sa text. Babalikan po natin yung Luke chapter 4. Now, all of us, nagkaroon po tayo ng unang step is believing. Our faith starts in believing. Okay? Pero yung faith na yon, kapag yan ay pinaniwalaan mo lang at hindi mo ipinamuhay, you did not start living by faith, wala pong power yan. Walang kapangyarihan yan. You should start living what you are believing. Nakakuha po natin yon. Kung ano yung pinaniwalaan mo at pinaniniwalaan mo, dapat nakikita sa'yo. Nakikita sa kilos mo, sa gawi mo, sa pananalita, sa pag-iisip, sa kilos. Because believing should lead us to living. Okay po. And next to that is we should be dying. Ba't ganon, Brother Arn? No, ba't ganon? Sabi mo living, tas ngayon papatayin. No. Because when we start living on what we are believing, we are start dying on the flesh. Uulitin ko po. Kung tayo po ay magsisimula talagang lumakad in the Spirit, may papatayin at papatayin po sa atin. We need to deny ourselves. We need to die to ourselves. We need to die in the flesh. Yun po yung papatayin talaga sa atin. Papatayin yung mainitan ng ulo, yung palamura, yung may bisyo, yung chismosa. Ang daming papatayin sa atin. No? And we can only do that if we are living in the Spirit. Ulitin ko po. We can only die if we are living in the Spirit. Because when you live in the Spirit, unti-unting namamatay yung flesh. Pero kapag hindi mo sinimulang mamuhay in the Spirit, wala, tuloy pa rin yung flesh. Okay? So it's really dying in the flesh. Hindi pwedeng may pinaniniwalaan ka, tapos yung pinaniniwalaan mo, pinamumuhay mo, pero yung dati mong pinaniniwalaan, pinamumuhay mo pa rin. Mako-confuse yung utak mo, mako-confuse din yung ibang tao. Ba't ganon? Pag Sunday, okay. Paglabas ng Sunday, balik, umiinom, ninigarilyo, nambababae. Ba't ganon? Malilito. Kaya dapat, when you believe, you need to live, but you need to die. We need to die. And that's the time that we will be living. Ano yung ililive natin? May iiwan tayo. Ano yung iiwan natin? That is a life na pinamuhay natin na sumunod sa Diyos, buhay na nakatuon sa Diyos, buhay na ginamit para sa Diyos. May iiwan ka. At hindi mo iiwan kung ano yung gawa ng flesh. Ang iiwan mo yung gawa ng Spirit. Now, what are all of these for? According to the gospel. Lahat ng to, anong kinalaman yan sa gospel? Again, we cannot live by our own unless we live in the gospel. Because the gospel is spirit. Sabi po ng salita ng Diyos, in the gospel there is life, spirit. Read your Galatians 5. But if it is by flesh, it just leads to death. Flesh kasi. Nararamdaman ko na hindi nyo mag-grasp lahat ngayon. Bakit? Hindi po kayo familiar dun sa sinasabi ko. Bakit hindi kayo familiar sa sinasabi ko? Kasi there's no reading of the gospel. Kaso hindi ko pwedeng salain.
hindi ko pwedeng laging sabihin kung ano lang yung alam yung verse. Hindi ko pwedeng laging gamitin Jeremiah 29, Matthew 6:20. Hindi ko pwedeng laging yun ang gamitin. Kailangan nating lumalim sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Or else, hindi po natin pwedeng asahan yung vision na yan. How could you be a lover of God if you don't know who God is? Tama. Paano natin masasabi, we are lovers of God, pero hindi mo naman kilala kung sino yung minamahal mo? Agree? Kailangan kilala mo yung minamahal mo. The one who wrote the love letter. But actually, it's not the love letter that is important. It is the one who wrote the love letter. Kung ano talaga yung puso nung nagsulat. So again and again, gospel is very important. Hindi po mangyayari yan. We are lovers of God kung hindi natin alam kung sino ang Diyos in a biblical way. Hindi pwedeng, ay, magte-testify ako, ang buti po ng Diyos sa buhay ko, nag-provide po sila ng... Oo, kilala ko ang Diyos ko. Pero ikaw, tayo, yung totoong pagkakilala mo sa Diyos mo. Again, hindi po masamang makinig sa preaching, magbasa ng kung ano man. But this year, mga kapatid, let us all desire to read our Bible. Kasi hindi tayo magiging church kung hindi tayo nagbabasa ng Bible. Hindi tayo lalago kung every Sunday lang po tayo makakapakinig ng salita ng Diyos. So that's a challenge. Gusto po natin lahat tayo gusto natin ng year na maayos, no? Pero, kung hindi naman tayo magsisimula ng tama at ayos, baliwala. And speaking of, babalik na po ako sa text. Baka kasi, saan tayo mapunta, no? Balik na tayo sa text. Balikan niyo po yung Luke chapter 4. Nagsimula po ba si Jesus ng ministry niya? Nagsimula po ba si Jesus ng ministry niya nang walang pagsama ng Espiritu? Hindi. No. Nagsimula po ba si Jesus ng ministry niya na hindi niya alam yung gospel? Or hindi niya alam ang salita ng Diyos? Hindi. Kaya nga siya nakapanaig doon sa temptation kasi ano gamit niya? Nasusulat. Okay? Nasusulat. Binanggit niya, inusal niya, alam niya by heart, by mind. Kaya siya nakapanaig. After po niyang manaig with the temptation in Luke chapter 4, that's the start of Jesus' ministry. That's the start of Jesus' ministry. Aralin niyo po. Okay? Diyan na nagsimulang magpagaling si Jesus, magpalaya sa mga demonyo, magpakain ng mga tao. Diyan na po nagsimula yung ministry ni Jesus. Jesus did not do ministry without the gospel. What does gospel mean? Gospel mean the word of God. Salita ng Diyos. Kaya po pag binasa nyo ang John, sabi ni Jesus, I do not do things that my Father does not tell me to do. Or in another context or salin, ginagawa ko lang kung ano yung sinasabi ng Ama na gawin ko. So, nakakakuha siya ng word from the Father at saka lang niya i-execute si Jesus. Hindi siya gumagawa ng ministry na, ay, trip kong gawin to ngayon, magawa ko nga. Hindi. Yung ministry ni Jesus galing from the words of the Father. Kaya po yung ministry ni Jesus, powerful. Kaya po yung ministry ni Jesus hanggang ngayon nagpapatuloy. Imagine niyo po yun. Yung ministry ni Jesus hanggang ngayon nagpapatuloy. Kaya po natin binabasa. Kaya po tayo magkakasama ngayon. There's power in the ministry of Jesus because Jesus is doing only the things that the Father is telling Him to do. May salita kasi mula sa Ama. Oh, Anselmo, gawin mo to.
mayroong direksyon. Mayroong salita. No? And tayo, wala na tayong ganon. Walang magsasabi sa'yo, harmony. Walang ganon. Written na. Nakasulat na. Babasahin na lang natin. Uunawain natin through the guidance of the Holy Spirit. Hindi natin to kayang unawain ng logic. Mababaliw po tayo. At wala din po kayong mahahanap dito na particular. Ang pangalan mo? Kelvin po. Kelvin. Kelvin, si Maria ang iyong mapapangasawa. Wala kang mababasang direkta sa Bible na ganun. Kailangan mo siyang basahin according to the guidance of the Holy Spirit to you na, Kelvin, ay huwag kang makikipamatok sa hindi mo ka mananampalataya. Okay? Kelvin, honor your father and your mother. And sabi ng mother at father mo, ay bay mag-aral ka muna. Walang rekta. Maliban na magbasa ka talaga ng salita ng Diyos and naupo ka, nagkaroon ka ng quiet time, nag-devotion ka, nagsulat ka, nakinig ka, doon mo lang yan magkakaroon ng kapangyarihan. But actually, not yet. Later kasi, hindi pa tapos yung pagbabasa. Wala pang kapangyarihan yung pagbabasa. Starting point pa lang yung pagbabasa. Okay? Lahat tayo gusto natin ng panibagong taon. Pero how much of this 2026 ang mauupo ka talaga, magbabasa ka ng Biblia mo, no? Ang dami na nga ngayon eh. Nadadaya kasi tayo ng kaaway. Patamaran. May audio Bible na ngayon. No? May app na. Sa app, pag scroll mo, kala mo nagbabasa ka na ng Bible, may nag-notif. Wala na, na-distract ka na ngayon. Nadadaya tayo ng kaaway. Powerful pa rin po kung meron po kayong physical Bible. Iba pa rin po to. Walang distraction. Iba pa rin yung nagbubuklat po kayo, nag-highlight, nagsusulat. Pwede nyo pong sulatan Bible nyo. Hindi ko po alam. Ako po kasi sinusulatan ko yung Bible ko. Pag may notes ako, susulat direkta doon sa verse. What I'm telling you, mga kapatid, gospel is very important in our ministry. Hindi tayo pwede magpatuloy without the gospel. 10:06 na. Sobra-sobra na ako sa oras. Pero, yun po kasi yung totoo eh. Magfa 5G ministry tayo. Magmi-ministry tayo, pero hindi po tayo malalim sa salita ng Diyos. Mahihirapan po tayo. We need to mature in the Word of God. So ngayon, kung tinatamad ako magbasa, ang boring, nakakaantok. Kaya nga po, gagawin niyo po iyan, not by might nor by power. You need to do the reading of the Word of God through the Holy Spirit. You cannot do it on your own. Okay po? So again and again, in Luke chapter 4, Jesus did not do ministry without the gospel. And the gospel is the word of the Father to Him. Okay? Kung meron man tayong, of course, gospel is the good news, the salvation. Pero if there's another simple meaning of the gospel, gospel means the word of God. Salita ng Diyos, pangungusap ng Diyos, winika ng Diyos, sinabi ng Diyos. Okay? That's gospel. Sinabi ng Diyos. Huwag nating technicalin muna. Kasi sasabihin, yung Bible, di naman lahat yan ay salita ng Diyos. May sinabi dyan si Satan, may sinabi dyan yung mga apostol. Not the technical. Huwag muna yung technical. Generally, okay, generally, the Bible itself, okay, is God's breath. Sabi ng salita ng Diyos. Ulit-ulit na inaral in teaching. God's breath. No?
very useful in correcting, reproof, edifying, teaching. Salita ng Diyos. So this year, we are enjoining you. We are asking you to join us to do the ministry. Pero mag-start po tayo sa dapat nating simulan. Salita ng Diyos. Kaya po meron tayong teaching, meron po tayong discipleship, meron po tayong Bible study, meron po tayong prayer meeting. Ang dami po nating gawain that we are really digging in the Word of God. We are inviting you. Magpalalim po tayo sama-sama sa saliksik, pagbabasa ng salita ng Diyos. Because kung salita ko lang, salita lang ni Atilin, salita lang ni Pastora, salita lang ng board, salita ng kung sino man, wala pong mangyayari sa ministry natin. Ang kailangan natin na ministry sa church na to, sabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, puntahan mo to. Mag-Bible study ka dito. Sabi ng Diyos, etong pera na to, gamitin mo dito. Sabi ng Diyos. We need to hear from God. So my prayer for all of us, we will not do ministry katulad ni Jesus. Hindi siya nagsimula ng ministry without hearing na sinabi ng Diyos. Now, I'll go to my point. Introduction. Palang po. Pasensya na po, pero we need to start it right. No? Kung kayo man po ay naparito para dun sa usual na papasok, uupo at mag-iintay ng 10, 10:30, hindi po to yung ngayon. Iba po itong araw na to. Kung hindi po kayo makakatagal, pasensya na po. But I need to do it this way. Okay? Walang ibang pamamaraan. Or else, tutuloy na naman po ang GIOS ng 2026 ng hehempay-hempay at wala na namang tamang lakad. Okay po? Now, all of us, let's put it in a practical way. Good morning po, Pastora. Let's put it in a practical way. As GIOS and individual. Kasi alam ko lahat tayo gusto natin something words for us for 2026. Hindi nga yun. Hindi ito. Ito pong ating January is as a church, collective. Yung magiging preaching po natin as a church. Okay? Kailangan nating buuin muli tayo as a church. Now, let's go to the next slide. Kuya, yan. Tanong, why we must make the words of God part of our living? Bakit ba kailangan, sabi dyan, must. Bakit ba importante na yung salita ng Diyos ay parte ng buhay natin araw-araw? Lalo ngayon, 2026. Panibagong taon. Bakit dapat yung salita ng Diyos, words of God, ay parte ng buhay natin araw-araw? First point, Kuya Rafael. Because the Word of God will make us wise. Walang ibang salita na pwede kang maging matalino, kundi salita ng Diyos. Pag sinabi mong salita ng Diyos, kahit sino kaharap mo, walang makakabali dyan. Brother Arn, wag na pala mag-aral. Kasi salita lang pala ng Diyos ang magpapatalino sa akin. Hindi naman po, no? We still need to have the knowledge na naririnig natin, pero dapat yung knowledge na yon should be under the truth of God. Ang dapat pa ring mataas ay salita ng Diyos. Ang authority pa rin sa buhay natin dapat ay salita ng Diyos. Kung anumang knowledge na meron tayo, under lang siya dapat nun. Walang ibang salita na makakapagpatalino sa atin kundi salita ng Diyos. Ano ibig sabihin ng matalino? Ano ibig sabihin ng wise? When you are wise, you can do things rightly.
Yung knowledge na meron ka, lagi ko pong sample to, yung knowledge na meron ka na ia-apply mo. That's wisdom. Okay? Halimbawa, ito ay, upuan. So ito ay gagamitin sa pag-upo. Okay? That's wisdom. Yung kutsilyo, gagamitin sa pag-hiwa. Pag yon ay pinangsaksak mo, walang wisdom doon. Tama? Walang wisdom doon. Wisdom is applying knowledge properly. At ano pong sinasabi ng salita ng Diyos? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of Holy One is understanding. It's in Proverbs 9:10, kung hindi po ako nagkakamali. The fear of the Lord. Now, balikan natin in Luke 4. Nung nag-ministry po si Jesus, matalino po ba siya? Yes. Lahat po ba nung sabihin sa kanya, nasasagot niya? Yes. Lahat po ba nung mga paratang sa kanya na nasosopla niya? Yes. Bukod siya ay Diyos, remember siya po ay tao. 100% Diyos, 100% tao. Pero, bakit yung pagkatao ni Jesus ay full of wisdom? Basahin niyo po in Matthew. Tandaan niyo po nung naiwan si Jesus sa templo. Naiwan siya sa templo? Okay? Nung naiwan siya sa templo, nakikipagtalas-tasan po siya sa mga, hindi kaedad niya, sa mga matatanda, sa mga aral. Doon po siya nakikipagtalas-tasan. Tapos basahin niyo po yung verse na kasunod nun. And Jesus grow in stature, grow in knowledge, grow physically. Basahin niyo po. Kaya po si Jesus matalino. No? Dahil sa salita ng Diyos. Lahat ng kilos niya, lahat ng desisyon niya, pasok sa banga. Bakit? Sabi ng Diyos hindi sarili lang niya. Hindi lang sarili niya. Kasi kung sarili lang niya, wala, sasablay. Sasablay si Jesus kung sa sarili lang niya. Bakit? Sabi nga ni Jesus, kung ako lang pwede bang alisin mo na lang tong saro ng paghihirap na to? Pero let your will be done. Kaya naging matalino si Jesus. Question sa ating lahat, this 2026, magiging matalino kaya tayo? Ano yun? Paano yung magiging matalino? Lahat kaya ng magiging kilos natin, sinabi ng Diyos? Lahat kaya ng magiging desisyon natin, sinabi ng Diyos? Lahat kaya ng magiging gawin natin, sinabi ng Diyos? Pag sinagot ko yun, definitely hindi 100% yung 2026. Kasi may mga pagkakataon na nasusunod yung sarili natin, nasusunod yung will natin. Kaya nga po ang dalangin nating lahat ngayon as a church and individually, dalangin po natin, maging matalino tayong lahat. Paano maging matalino? Make sure na galing sa Diyos yung gagawin mo. Yun ang katalinuhan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Next, bakit kailangan natin ng salita ng Diyos sa buhay natin araw-araw? Dahil tanging salita lang ng Diyos ang makakapag-ayos ng buhay ko, ng buhay mo. Tanging salita lang ng Diyos ang makakaput things in order. Kasi tingnan nyo kung hindi kumilos si Jesus in Luke 4, balikan nyo na lang po yung story. Kung hindi kumilos si Jesus according sa timetable, imagine ko lang. Nabasa niyo na po ba sa Bible nyo, laging sinabi ni Jesus, ito yung turning water into wine, sabi ni Jesus, babae, hindi ko pa panahon. Tama? Not yet my time. Alam ni Jesus yung timetable niya according to the Father. Kung hindi sumunod si Jesus according to the Father's timetable, out of order na yon. Gugulo. Tama? Ganun po nangyayari sa buhay natin. Individually.
Ganon din po nangyayari sa church natin. Out of order kasi ang nasusunod ay yung pagkakasunod-sunod natin. Hindi yung pagkakasunod-sunod ng Diyos. Pero kung naririnig natin at nangungusap ang Diyos sa atin, God will put everything in order. O eto muna, itong taon na to, eto muna, ito lang. Huwag muna yan. Kung magkakaroon lang tayo ng word from God. Sa buhay din natin, this 2026, ano ang order sa iyo ng Diyos? Ano yung pagkakasunod-sunod? May sinasabi ba sa iyo ang Diyos? May gusto ka ba pero sabi ng Diyos, wag muna yan. Wag yan, hindi pa time. Do you hear a word from God? Kaya kailangan po natin daily ng salita ng Diyos to put things in order. Ayaw po natin na magulong pamilya? Ask God. Lord, what's your word? Gusto natin ng maayos na church? Ask God. Church niya to eh. So sino man mag-aayos dito? Siya. Diba? We want na maayos na trabaho? Ask God. Lord, kukunin ko ba to o hindi? Kunin ko ba yung promotion o hindi? Lilipat ba ako ng kumpanya o hindi? Ask God. God can speak to you if you're willing. Kasi pag tinanong ang bawat isa, gusto natin ng maayos? Yes. Pero ang tanong, nakikinig ba tayo? Third, bibilis anak. Kasi 10:20 na, reach and reward. If we want, lahat tayo, 2026, lagi yan. Pag bagong taon, we want to be rich, we want to be prosperous, we want to be like this. Okay? Pero walang tunay na kayamanan maliban sa katotohanan ng salita ng Diyos. Read your Psalms 1. In chapter 1 ng Psalms, blessed is he who meditates on the law day and night. He is like a tree planted by the streams. Everything that he does prospers. Basahin niyo po yung Psalms chapter 1 po ninyo. And balikan po natin yung text natin. Yung ministry ba ni Jesus, very rich? Yes. No? Wala po kayo nabasa na nagkulang sila sa ministry. Hindi sila mayaman. No? Pero wala po kayong mababasa no nag-ministry si Jesus, nagutom sila, kinapos sila. Mayaman. Wala din po kayong mababasa na kapag sumusunod sa sinabi ng Diyos ay hindi marireward. Si Jesus has been rewarded together with the disciples kasi sumunod sila sa sinasabi ng Diyos na dapat nilang gawin o gawin nila. Lagi nga po sinasabi, sa bawat pagsunod may pagpapala at sa bawat pagsuway may pagpapalo. Now, question is, ano susundin mo kung wala kang binabasa? Tama? At anong kukuhanin mong gantimpala kung wala kang susundin? Malinaw po tayo doon. When we read the Word of God, daig pa po natin ang mayaman. Bakit? Anong hatid nito? Kapayapaan. Walang anumang amount ng salapi na makakabili ng kapayapaan. Ano hatid nito? Kaligayahan. No? Kakontentuhan. Na hindi po yun nabibili lahat ng salapi. Daig pa po natin ang mayaman if we are digging and eating and drinking and reading the Word of God. Because the Word of God, pag binasa niyo po ang Psalms and even in Proverbs, it is treasure. Kayamanan ang salita ng Diyos. Kaya dapat walang anak ng Diyos na mahirap. Kaya lang nagiging mahirap pag hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Next, discipline and discipleship.
Paano po tayo magdidisiplina? Uulitin ko po sa inyo. Pag dinisiplina ko po yung anak ko ng salita ko, ako, pansamantala lang yun. No, pansamantala lang. Pero the real discipline is when you discipline it, or we discipline sarili natin through the Word of God. Dapat ang hatid nito, disiplina. Nadidisiplina tayo. Nadidisiplina tayo how to use our wealth. Nadidisiplina tayo how to manage this body, itong katawan natin, kalusugan natin. Nadidisiplina natin kung paano tayo magsalita. Nadidisiplina natin paano tayo mag-isip. Dapat yan ang hatid ng salita ng Diyos. Discipline. And how could we do discipleship? Yun yung gusto natin gawin sa church, discipleship. Paano ka magdi-disciple kung ang hatid mo, salita mo lang? Walang magbabago doon. Dapat salita ng Diyos. Discipleship should be according to the Word of God. Go ye, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teaching them, nabasa niyo po ba yung inyong Great Commission? Teaching them according to the teaching of Arnold. Yun po ba ang sabi? Hindi. Teach them according. Okay? According to the Word of God. Teach them. We cannot do discipleship on our own. So, kailangan natin yung sabihin sa church. Church, Gios, gusto natin ng discipleship, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Family, sa pamilya natin, gusto natin discipleship, well, yung pamilya natin dapat nagbabasa ng salita ng Diyos. Balikan po natin, Luke 4. Paano din-disciple ni Jesus yung disciple niya? Salita lang ba niya? No. Again, Jesus is doing what the Father is saying Him to do. Kaya, yung lahat ng kilos ni Jesus, kasama ng mga disipulo niya, dinidisciple niya yung mga disciple niya according to the Word of God. Malinaw po sa atin yun? Next, last. Sharing. You don't have words of God. Una, syempre, ikaw ang unang kakain nito. Ikaw ang unang makikinabang dito. Pero, uulitin ko po sa inyo, yung pinatayo po natin kanina dito na mga worker and minister, hindi pwedeng sa'yo lang to. Kailangan tong ma-share sa iba. Marami pong gutom, maraming uhaw sa labas. Pero paano mo ma-share yon kung ikaw mismo hindi pa busog? Ikaw mismo uhaw pa. Sa'yo pa lang mismo kulang pa. Kaya kung tayo po ay magpapakalalim dito sa salita ng Diyos, it will overflow. Sa atin pa lang sapat na and it will overflow. It will come naturally. Nang pag makikipag-usap tayo, hindi mawawala ang salita ng Diyos. Last slide. Challenge na po. Sige po, basahin nyo lang po. At habang nire-review ko lang po yung ilang notes. Okay. So challenge sa ating lahat, kaninong boses, kaninong words ang may influence sa'yo? Hindi po masamang may influence yung boses ng leader mo, no? Yung boses ng amo mo, ng asawa mo, ng magulang mo. Wala pong masama doon, no? Pero on top of all those people, dapat kahit sabihin nung leader mo or nung amo mo, pumasok ka ng Sunday, pero malinaw sa'yo kung ano yung boses ng pagkakatawag mo. Pwede ka pumasok ng Sunday, pero mag-church ka pa rin. Gagawa ka pa rin ng paraan para makapag-church ng Sunday na yon o kung anumang araw. Kasi malinaw.
dapat ang may dating na boses sa'yo, na salita sa'yo, ay salita ng Diyos. Boses ng Diyos. The next question is how? Paano? Hindi ko po alam kung paano nyo gagawin yun. Pero I am really encouraging you, please read your Bible every day. Kahit Bible reading po. You need to be familiar sa mga kwento. Kasi pag po sa Sunday, tapos nagpipreach, hindi natin alam yung kwento, hindi po natin ma-absorb yun. So I am telling you, I am encouraging you, read your Bible. Kung paano, hindi ko alam. Kung anong oras, hindi ko po alam. Kasi kakaiba po tayo ng kondisyon at sitwasyon ng buhay. Pero ang akin pong sinasabi, if we would like to walk in this 5G this year, let's go to the Word of God. Kasi masasayang po lahat na magiging ministry natin for 2026 kung hindi po yan babad at according sa salita ng Diyos. Lastly, 10:30. Pag ako may sinabi kay Yael, ito suot mo. Bakit yan suot mo? Dapat dilaw. Tapos sinabi ni Richard, hindi, yan ang suot mo, Yael. Yan ang bagay sa'yo. Sinong susundin mo? Sinong susundin mo, Yael? Ano po ulit? Sinabihan kita, Yael, dapat ang suot mo dilaw, mas bagay sa iyo yung dilaw. Pero sabi ng, anong tawag sa'yo, Daddy? Daddy, sabi ng Daddy Chard mo, hindi, bagay sa iyo yan. Yan ang suot mo. Sino susundin mo sa aming dalawa? Daddy po. Daddy mo. Bakit? Siya, Ninong mo ko. siya po yung magulang ko. Siya magulang mo, ninong mo ko. Okay. Same thing, mga kapatid, no? Kaninong salita ang may dating sa buhay mo? Now, si Yael, susundin niya yung daddy niya. Bakit? Mas may relasyon siya dun eh. Hindi po natin masusunod ang salita ng Diyos kung wala po tayong relasyon sa Kanya. Wala pong magiging dating ang salita ng Diyos sa buhay natin kung wala po tayong relasyon sa Kanya. Katulad po nung kay Yael, may dating yung sinabi ng daddy niya kasi may relasyon. Pag sinabi ni Chard, wag yan. Susunod si Yael kasi may relasyon si Yael kay Richard. Tayo, ang bawat pagsunod po natin sa Diyos, sa bawat pagsunod po natin sa mga nakasulat dito, yun po ay nagpapahayag ng lalim ng relasyon natin sa Kanya. Pag ba sinabi ng Diyos sa'yo, patawarin mo na yan. Inasaktan po ako eh. Patawarin mo na yan. Gaano ba ka-powerful yung salita ng Diyos sa'yo na pag sinabi niya yon, gagawin mo? Again, the more that we obey the Word of God shows how deep our relationship, how deep is our relationship with Him. At again, hindi po natin masusunod ang Diyos kung hindi natin siya kilala in His written word. Let me read. Ngayon lang po ako magbabasa ng notes ko para po mas madali. Words from someone whom you have relationship will matter to you. Ulitin ko. Words from someone, yung salita na galing sa isang tao na may relasyon ka, may dating yun sa'yo. Will matter. Halimbawa, sinabihan kita, ay, ang pangit mo. Ang pangit mo, Ate Risa. Kung wala naman akong relasyon sa'yo, at ang relasyon ko ay magkaaway tayo, wala dapat dating yon. Lalo kung sinabihan ka ng iyong asawa, ano tawag niyo po? Han? Ano ba? Ni, napakaganda mo, ang sexy mo. Mabubura po lahat ng sinabi ko. Because my words don't matter to you. What matters with you are the words of someone na may relasyon ka. How much nagmamatter yung salita ng Diyos sa atin?
Kasi doon lang tayo makakasunod. And that's the time na makakagawa tayo ng ministry. And last statement, patawarin nyo na ako kung ang inyong first Sunday ay napakahaba, pero I hope ay maging tulong ito on how we will do our 2026. Last statement. Words first before works. Ulitin ko. Words first before works. Si Jesus in Luke chapter 4, words muna ang inuna niya. Words from the Father. Bago siya nag-work in the ministry. Marami pong mga anak ng Diyos ang napapagod. Marami pong mga anak ng Diyos ang tumitigil. Maraming ministry ang walang bunga. Bakit? Baliktad po yung ginagawa. Work first before words. Baliktad. Walang bunga yon. Dapat words from God first before work. Wala kang ikikilos na hindi sinabi ng Diyos. Wala kang sasabihin na hindi sinabi ng Diyos. Wala kang gagawing ministry na hindi sinabi ng Diyos. Wala kang pagkakagastosan na hindi sinabi ng Diyos. Kung totoong may relasyon tayo sa Diyos, dapat may dating yung salita ng Diyos sa buhay mo. Let's pray. Father, we thank you. Though it's very long, unusual, pero ang totoo, kulang pa yung oras namin na magsaliksik. Naikahon lang kami ng program, naikahon lang kami na every Sunday, dapat ganitong oras lang. But God, we thank you na sa ilang minuto na ginamit namin, mas nalinawan kami. Mas malinaw na dapat naming unahin, hanapin ang kaharian mo, ang katuwiran mo, ang salita mo, before we do things. Lord, dalangin ko po as a church, as GIOS, tulungan mo nga po kami, turuan mo kami. Dahil hindi namin siya naging disiplina, hindi namin siya naging kasanayan, na lahat ng ginagawa namin, the usual. Ano ba ginawa natin last year? Gawin natin. God, I pray, this year, 2026, bigyan mo kami ng bagong pagtanaw, bagong pagkilos, na ang GIOS ay kikilos first through your words. Makikinig muna kami, mananalangin muna kami, magsasaliksik muna kami. Ano ba yung gusto mong gawin namin bago kami mag-execute? And God, anything na hindi mo inuutos, hindi namin gagawin. And Lord, give us the strength, the courage na anumang inuutos mo, kahit mahirap, kahit illogical sa tingin namin, kahit para bang masasaktan kami. God, give us the courage. Basta sinabi mo, magkaroon ng dating yung salita mo sa buhay namin as a church and individually. God, I pray, as how powerful your words are, magkaroon talaga siya ng impact, magkaroon talaga siya ng influence sa buhay namin. God, your words are powerful, yet it's gentle na nangungusap sa amin. Teach your children, teach your people, God, maupo, magbasa, magsaliksik according to your words. Nakikilos namin, mamumuhay kami for this 2026 and the years to come habang buhay kami. Lord, I pray, tuturuan mo kami to really have words. Magkaroon muna kami ng salita. Whether it's a go signal, yes, go, or wait for a while, or stop doing that. God, make your voice very clear. Make your voice be so familiar na magiging familiar kami sa boses mo because we have relationship with you. Dahil ang isang taong may relasyon sa iyo, magiging familiar ang boses mo sa Kanya. God, I pray, sa bawat isa sa amin, bibigyan mo kami ng desire na magbuklat, magbasa ng salita mo. We're not be a Sunday Bible reader only, but we will be a reader of your words every day. Kakain kami, iinom kami, magpapalakas kami mula sa sustansya at sa buhay ng iyong buhay na salita. God, I pray,
that your living words be our living. That whatever we are believing, we will put it into living. That whatever we are putting into living, it will put anything that is not yours into dying. That we will die in the flesh. Kasi ang ipinamumuhay namin ay yung buhay galing sa Espiritu mo. God, revive Gios. Revive your vision and your mission and your calling for Gios. Gios is a shelter. Gios is a restoring church. It restores lives. It rebuilds communities. God, let it come to pass. Let it be in reality that Jesus is our shelter church. Will be a church that restores lives, rebuilds communities, because we love you and we love the people that you are giving us and you're letting us to have in our lives. God, I pray that there be revival of that calling for Gios in each one of us. In each one of us. Lord, I pray, pakalinawin mo nga po yung vision na mayroon kami for this, starting this year. People perish for they don't have vision. And we don't want to perish, God. And hindi yun yung calling mo sa amin. Ang calling mo sa amin magkaroon ng buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. So Lord, direct us to that vision that we will love you on top and we will love the people. And as we love you and as we love the people, we will grow, we will glow, and we will continue to glow while we are under in this shelter, while we are under in this church. Palaguin mo kami, pagningasin mo ang spirito ng kasigasigan sa buhay namin. Thank you, God. Magdagdag ka pa ng mga manggagawa mo sa church na ito. Thank you, God, that you're the God of harvest. Minister to us, God. Let your words minister to each one of us. Thank you, God. Lord, we pray that you will bless us for this year. You will bless us with fruitfulness from your word. You will bless us with blessings not of the world, but blessings of heavens. You will bless this church according to your will. God, bless the families in this church. This church is called to shelter families. So I pray and I declare, bless the families in this church. We are not in a family, hindi kami pamilya to divide. Lord, pamilya kami na magsasama-sama in this church, in this shelter. Lord, salamat sa calling na meron ng church na to, na nagbubuklod ng bawat pamilya. Patuloy mo pong pagpalain ang samahan ng bawat isa, samahan ng pamilya, ng asawa, ng anak sa magulang, ng magkakapatid. Lord, pagpalain mo po ang samahan ng bawat pamilya to the point na yung bawat pamilya na nandito sa shelter na to would bring more families for your glory and your glory alone. Thank you, God. We bless you. We honor you. We love you. And this we pray in the mighty name and matchless name of Jesus Christ. Amen. Amen. See you next Sunday. Next topic po tayo. We'll go for growing and glowing, and then going and then glorifying for the last Sunday. I hope na kahit alam nyo na ako yung magiging January, you will come not because of anybody. You will come because you want to walk with us in this theme for this year. Oh, okay po. Okay po. Inanyahan ko po ang bawat isa na kumuha na po ng ating mga element for the first communion. Ay, patulong na lang po.
Sige po. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Ang ating pong ginagawang communion ay, alam niyo po, ginagawa po natin to dahil may Jesus na sumunod sa pagkakatawag. Kasi kung hindi po siya sumunod, nung gabi na yon, no, sana hindi na lang siya nakipag-meet dun sa mga disciple. Hindi na lang siya nagkaroon ng huling hapunan with them. Because right after that, that's the time na ginampanan na po niya yung pagkakatawag sa kanya. Kaya po tayo may ganito na we put it to remembrance. Ang aalalahanin po natin, may isang Diyos na mahal tayo, na nagbigay siya, ibinigay niya ang anak niya through Jesus Christ. At out of Jesus Christ's love for us, sinunod niya yung pagkakatawag sa kanya. To the point of death. To the point of death. Kaya po tayo mayroong mga elemento ng dugo. That's just to symbolize the blood of Christ. And we have the bread to symbolize the body of Christ. Hindi po simple ito pong ating ginagawang communion. Kaya po, ang paalala, no? Ang paalala po ni Apostol Pablo, huwag tayong makibahagi sa ganitong gawain if we don't know, kung di natin alam kung ano ba talaga to. Ito po ay hindi simpleng pag-inom at pagkain. Ito po ay pag-alala na may isang Diyos na mahal ka, na sumunod sa pagkakatawag sa Kanya. So at this point, ang paalala po sa atin, huwag po tayo makibahagi dito kung tayo po ay mayroong mga daladalahin. So let's have few seconds time and ask God to search us, to examine us, and ask for forgiveness. Habang tayo po ay nakaupo, no need to stand. Nakaupo, nakayuko, nakapikit, nananahimik.
Let's put it to remembrance. Sabi, alalahanin nyo. Ano yung aalalahanin natin? Yung ginawa niya na desisyon. Na yung buhay niya ay inalay niya para sa iyo at para sa akin. Hindi biro. Hindi biro na magpapako sa krus. Hindi biro yung shame. Hindi biro yung lumakad, magpasa ng krus, mamatay, alipustain. Hindi biro yon. No. The reason, ano lang reason? Dahil sa akin, dahil sa iyo. Alalahanin natin yung ginawa niyang sakripisyo at the cross. At sa pag-alala natin na yun, I pray, marikindle yung ating relasyon sa Kanya. Ganyan ka kamahal ng Diyos. So kung ganyan ka kamahal ng Diyos, can you not give your life to Him? Communion means to have union. Maibalik ka muli sa relasyon sa Diyos. That's communion. Communion is not just about the bread. It's not just about the wine. Communion means to unite again in community with Christ. That's communion. So at this point, habang nakaupo ka, nakapikit, have that union with God. Balik ka sa relasyon. Yung relasyon na mahal, na mahal, na mahal, na mahal, na mahal ka niya to the point of death. And the death of Christ is so beneficial. Psalms 103 says, the benefit of the cross is healing, salvation, redemption, restoration. Grabe. Yung pagkapako ni Jesucristo sa krus, hindi niya benefit. Benefit ko. Benefit mo. So at this point, let's be quiet. Let's do it in the real thing. Itong communion na to, let it not be another thing na kakaini-inom. No. Malalim to. Relasyon to. So to start 2026, before you take the elements, may God put into remembrance kung gaano Kanya kamahal. Taas po natin yung ating mga tinapay, the element of the body of Christ. God, we thank you that through your body, there's healing. Thank you na yung hirap na dinanas mo doon sa krus ng Kalbaryo ay nagpapatunay ng pagmamahal mo sa amin. Salamat na yung paghihirap mo doon ay nagpapakita na kaya din naming mag-overcome kasi ikaw bilang tao, nag-overcome ka din ng kahihiyan, ng pasakit, ng hirap sa krus. So God, as we take this element of your body, nurture our hearts, encourage us, palakasin mo po yung loob namin na mayroong Diyos na nabayubay sa krus ng katawan na nagmamahal sa amin. Let's take the bread. Taas po natin yung elemento ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Blood means life. Those who believe in Jesus Christ is a new creation. The old has gone, the new has come. And that's the blood of Jesus Christ in you. You are now in the bloodline of Jesus Christ. You are now in the bloodline of the family of God. Kung mayroon mang dugo na dapat meron sa atin, yun ay dugo ng Panginoong Jesucristo na nananalaytay sa atin. And God, we thank you. We thank you for the blood of Jesus that cleanses and washes away all sins.
Pero mayroon pong paalala sa atin, we don't take this blood. Hindi po ito para magpatawad ng kasalanan. Malinaw po yun sa salita ng Diyos. This is just but a symbol na mayroong dugo. Worthy. Kasi hindi po worthy yung ibang dugo. Yan lang po na dugo ng Panginoong Kristo ang worthy to pay all the sins. To pay all the sins. So we thank you, God. We thank you that it's been paid. Our sins have been paid through the blood of Jesus Christ. And as we partake it, bless us. Bless us with the righteousness of Jesus Christ. Inumin na po natin. Sabi po, hanggang sa inaalala natin, kumakain at umiinom tayo, ipinapahayag natin na ang Diyos, ang Panginoong Kristo, ang Diyos natin, at tayo ay hopeful sa pagbabalik niya. Let's pray. Father, we thank you. We thank you that you love us so much. You love us through the best representation of your love through Jesus Christ. And we thank you. We thank you na mayroong Diyos na namatay, handang mamatay para sa amin. And we thank you, hindi siya patay, buhay siya at babalik siya para sa mga naniwala sa Kanya. In Jesus' name, Amen. Dadako po tayo sa ating offering. Praise God sa buhay ni Brother Arnold na patuloy na ginagamit ng Panginoon. At praise God rin sa mga salita at aral na kanyang inihatid sa umagang ito. Ngayon po dadako tayo sa pagkakaloob. God wants a giver with a thankful and trusting heart. You don't need to be rich para makapagkaloob o makapag-share para sa gawain ng Panginoon. Sabi po sa Luke 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, diglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon din kayo susukatin. When we trust God with what we have, something happens. God draws us closer to Him. And He starts to entrust us with more. Bakit? Kasi nakikita niya na mapagkakatiwalaan niya tayo dun sa mga blessings na patuloy niyang pinagkakaloob sa atin. At because God can only multiply what you're willing to give. Kung ano yung mga pinagkakaloob natin sa Panginoon, yun yung pwede niyang i-multiply. Parang yung bata, natatandaan niyo yung bata na nagbigay ng isda at tinapay, na yun yung pinarami ng Panginoon para mapakain yung maraming tao. Ganon din naman kung ano yung pinagkakaloob natin sa Panginoon, isineshare natin sa kanyang gawain, yun din po yung pwede niyang i-multiply sa ating buhay, sa ating mga yung mga pagpapalang pwede niyang ibalik sa atin. Tayo po yung manalangin. Praise God. Lord, salamat Panginoon sa nagdaang araw at taon ng 2025 at sa pagpasok Panginoon ng taon na to. Salamat po sa patuloy niyong paggabay sa amin. Thank you Lord for your goodness and your faithfulness sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa lahat ng mga blessings na patuloy niyong pinagkaloob sa nagdaang taon at sa papasok na taon na to.
Salamat po sa kalakasan, sa kalusugan na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin. At sa umaga pong ito, sa aming pagkakaloob, naway makita mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin na magkakaloob ng may grateful heart, O Lord, sa iyong gawain. At nawa ang mga salapi na malilikom sa umagang ito ay patuloy na magamit pa, Panginoon, para sa patuloy na ikalalago ng iyong iglesia. Muli maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayong magkaloob. Okay po. So, 11, sakto. Pabalita po, every Wednesday, meron po tayong prayer meeting. So, yun po ay para sa lahat. Inaasahan po na hindi lang po sana pag Sunday tayo open po ang every Wednesday natin for prayer meeting. Ang nag-host nga lang po per department, pero para po sa lahat, yun. No? Every Wednesday, 7 to 8:30. Meron po yung pakape yata sa dulo. And then every last Sunday po natin, yun po ay fellowship. Meron po yung fellowship. Teaching din po every Sunday after service. Pero ngayon po wala dahil board meeting po every first Sunday. Ano pa po bang pabalita natin? Anniversary po natin by February pa. Yeah, yung date po ay to follow po yung announcement. Pero February po iyon. Okay? Sige po, tayo po tayong lahat. I hope that you are all excited kasi meron tayong lalakaran, meron tayong, at least January pa lang, alam na, malinaw na kung saan tayo lalakad for this year. Tanong na lang, willing po ba kayong lumakad together? Panghina, parang hindi tiga-shelter. Willing po ba kayong lumakad together? Amen. Kasi again, this is not the ministry of just few. This is the ministry na lahat po tayo pwedeng gamitin kung willing po tayong magpagamit. Okay? Let's pray. Father, we thank you. Salamat po sa unang araw, unang linggo ng taong ito na dinako mo kami sa sambahang ito. Salamat na kami po ay nakapagdesisyon na magpuri, sumamba, magbigay ng oras para sa iyo. Dalangin ko po, i-honor mo po ano man pong aming ginawa ngayong umaga. Yung oras na naubos, yung lakas, yung panahon. God, I pray na napasaya ka namin, na-bless ka namin, na-glorify ka namin. At may napalakas din kaming kapwa namin nung nakita yung presensya at naramdaman kami. Taas po natin ating mga kamay sa Diyos na makapangyarihan at makakapangyari sa buhay ng mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Sa Diyos noon, ngayon at magpakailanman na tapat. Sa Diyos na may lalang sa iyo at sa akin. Sa Diyos na nakaupo pa rin sa Kanyang trono ng kapangyarihan, kadakilaan at kahabagan. Sa Diyos na makagagawa ng higit pa sa plano mo for this year. Sa Diyos na lahat ng mabuti ay nasa isip niya para sa iyo, para sa pamilya mo, para sa gawa ng kamay mo. Nawa itong Diyos na to ang sumaiyo simula sa araw na to at sa mga susunod pang araw. Ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang kapayapaan, ang Kanyang pagsama, ang laging sumama sa iyo at sa iyong pamilya. Sa pangalan ni Jesus.
Amen, amen. God bless us all. God bless us, GS family. I hope meron pa po tayong lakas para sumigaw. Meron pa. Medyo gutom na. Sige po, awitan natin ang Diyos. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, iwalhatiin siya. Minsan pa, wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, iwalhatiin siya. Ready, church? Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya ay bigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Minsan pa, wagas na papuri sa Kanya ay bigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galang ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galang ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak, sumigaw sa galak, sumigaw sa galak, sumigaw. God bless us all, GS Church.